Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Naging sentro ng mga balita ang di umano'y lumalalim na hidwaan sa pagitan ng AFP at ng Pangulong Sikuting ng Norte Jr. matapos ang balitang tila nagkakaroon na ng pagkakaisang militar upang ipakita ang suporta kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang kontrobersyang ito ay nagbunsod ng usap-usapan tungkol sa posibilidad ng isang kudita. Ayon sa mga ulat, ilang matataas na opisyal ng AFP ang naglabas ng mga pahayag na nagpapahiwatig ng pagkadismaya sa kasalukuyang pamumuno ni Pangulong Kuting ng Norte, habang ilan sa kanila ay tahasang nagpapahayag ng pagkiling kay Vice President Sara Duterte. Bagamat wala pang opisyal na deklarasyon, marami ang naniniwala na ang pagkilos ng militar ay isang malinaw na senyales ng pagkahanda sa mas matinding hakbang. Ang tensyon sa pagitan ng ehekutibo at militar ay tila lumalala matapos tanggalin ng palasyo ng palasyo ang security detail ni VP Sara mula sa Presidential Security Group. Itunoy itong marami bilang isang tahasang hakbang laban sa ikalawang Pangulo na maaaring mag-udyok o nag-udyok ng pag-aalboroto ng mga hanay ng militar. Sa kasalukuyan, ang AFP ay nanatiling tikumang bibig ukol sa isyu, ngunit patuloy ang pag-usbong ng mga haka-haka. Ang ilang mga eksperto ay naniniwala ng sitwasyon na ay maaaring humantong sa destabilization ng pamahalaan kung hindi maagapan. Samantala, ang mga mamayan ay naging mas alerto sa mga nagaganap na nagdudulot ng pangamba ukol sa katatagan ng bansa, habang naghihintay ang lahat ng susunod na aksyon ng AFP at ng administrasyon na nanatiling palaisipan kung ang mga nangyayari ay isang lehitimong pag-aalsa o simpleng ingay lamang sa politika. Ang tanong ngayon ay, gaano kahanda ang Pilipinas sa isang posibleng kudita? Sa gitna ng mga kaganapan, ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan ay nanatiling nakasalalay sa kakayahan ng liderato na resolbahin ang issue nang walang kaharahasan o kaguluhan. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Paliwanag po natin sa ating reaction na to. Mga mamabatas, congressman. Totoo kaya yun? Congresswoman. Oh. Hindi, kung totoo man yan o hindi, eto ang babala ko sa inyo. Oh, anong babala? May babala ho. Ako mismo ha. Oo. Ito, personal kong opinion to ha. Oo. Sabi-sabi lang niya, personal yung opinion. Hindi naman magsasalita ang mga yun kung walang basbas sa taas eh. Naniniwala ka dyan, personal opinion niya yan? O siguro. Pero hindi ako naniniwalang personal opinion yan. Merong basbas yan. Ito po. Kapag kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Ayun. Lahat ng kongresistang pipirma dyan sa tinatawag nilang impeachment, yung endorso ng iglesia ay mawawala. Diretsay na po natin, wag na natin paligoy-ligoy. Dahil sa ayaw at sa gusto ninyo, mga tinatawag nilang mga loyalista, kahit sabihin pa ninyo na sinusuportahan ng iglesia yung salaysay ni Marcos Jr. na ayaw niya ng impeachment, pero kung babasahin po natin, read between the line, ang talagang suportado ng iglesia, personal opinion ko po to. May personal opinion din ako dyan. Mantakin mo yan, ha? Personal opinion po ng Reaction TV PH, ang napagkikita-kita natin sa iglesia, ang suportado talaga nila si Madam Inday Sara Duterte at hindi yung salaysay ni Marcos Jr. na nagsasabing ayaw niya ng impeachment. Pero sa totoo lang, nakikita po natin na umuusad ang impeachment na pinangungunahan ng mga inayupak na alam nyo na po na front, legal front ng mga teroristang komunista. Mantakin po ninyo yan ha. Pinapaligoy-ligoy pa tayo pero talaga ang totoo at pawang katotohanan lamang ay ang iglesia ay binabakapan po at sinusuportahan ng 100% si VP Sara Duterte, hindi nga lang direkta. O di ba? Kung talagang sinusuportahan nila si Bongbong Marcos, ang mga iglesia ay mananahimik ng mga yan.
Dahil alam naman nila kung saan papunta yan eh. Diba mananahimik pero nagwawala po. Nagwawala ang iglesia dahil ayaw po nila nangyayaring kaguluhan ng gusot na ginagawa po nitong taga House of the Crooks. Alright, tuloy na po natin. Pinapagpapauna ko na. Ako Huwag kang hihingi ng tulong. ulitin natin ulitin natin. Mga mamabatas, congressman. Totoo kaya yun? Congresswoman. Hindi, kung totoo man yan o hindi, eto ang babala ko sa inyo. Yun. May babala ho. Ako mismo. Ito, personal kong opinion to. Ha? Ano yan? Kapag ka kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Yun. Pinapagpapauna ko na. Yun sinasabi ko. Huwag kang hihingi ng tulong. Kapag ka ayaw mo naman, hindi ka kaisa nung kanyang Sapagkat gusto mangyari. kontra ka sa kanyang opinion. Pag hindi ka raw kaisa, doon sa sino bang kaisa, hindi ka kaisa doon sa gusto ng iglesia. Ngayon, pumirma ka dyan, tapos hihingi ka ng tulong. Tulong. Boto. Diba? Yun na nga. Yan ho ang babala ko sa inyo. Kung marami kong mga supporter lang, gusto mo yung mga Opo. supporter ko, ikaw iboto. Yes. Oo. Gusto mo yung mga supporter ko, ikaw ang boto. Gusto mo gulo, gusto mo, bibigyan ko siya gulo. Di po ba? Yan po ay hindi po lalabas sa bibig ng dalawang yan kung walang basbas. Kaya dito mga ka-reaction, mga ka-reactas, mga ka-reactos, lahat ng pipirma dyan sa impeachment, dyan sa Kongreso, huwag na kayong lumapit-lapit sa bakuran ng iglesia. Ha? At saka hindi po totoong bayaran ng mga yan. Meron kasing kumakalat na nag-i-spread na tumatagas katulad ni Tunying. May mga naglilik ha. Si Tunying Tulo, naglik daw eh. Nagkaroon siya ng pangalan, Tunying Tulo. Di ba? Ang ganda ng pangalan ni Tunying, Tumulo, naglik. Di ba? Alam mo si Tunying, kabaro ng mga to eh, kabaro. Oo, iglesia rin yun eh. Pero nagtataka ko sa kanya, iba yung tono ng pananalita niya. Dapat siguro magpa-seminar siya sa dalawang ito. Oo naman, kailangan napakahalaga po nun. Makapangyarihan po yung endorso niya, mahal na Pangulo. Makapangyarihan po yung endorso ninyo. Hindi, malaki po kasi black vote yan eh. Pag bumoto po ang iglesia, talagang buong-buo yan. Hindi yan sambulat. Siguro hindi naman natin mawawala sa isang organisasyon na may mga tataliwas, may mga maglilik. Pero hindi po ganun karami. Ha? Ganyan po yan. Kaya kayong mga may planong pumirma, mga kongresistang pulpul kayo, pag may plano kayong pumirma dyan, mag-isip kayo ng 10 beses, ha? O ito naman po panoorin natin yung nangyari kay Erap Estrada doon sa impeachment. Yung nangyaring impeachment kay Erap Estrada, balikan lang natin para makita natin kung papaano natin gawin yung tinatawag na people's power Yung mga nasa EDSA, manood kayo dito. kung hindi kayo ready duguan ng ulo, ay wag kayong people's power diyan. Diba? Yung mga pulis na yan, kung hindi nyo kayang salagin, wag kayong mag-people's power. Manood kayo dito para magkaroon kayo ng idea paano mag-people's power. Ayan Ito po'y tinatawag na people's power nung panahon po ng rep. Si paring Erap. Unang-una, number 1 rules, pag nag-people's power ka, kailangan organisado yan. Ang nanguna dyan sa people's power dyan, yung mga nag-start dyan, na hindi na umalis dyan, mga komunistang terorista, mga legal front, sumunod ang taong bayan, lumaki na, sumunod na ang mga sundalo, mga kapulisan. Diba? Ang masaklap lang dito ngayon sa nangyayaring people's power na gusto nilang mangyari, yung mga DDS na nasa EDSA, salute sa inyong lahat,
Saludo ako sa inyo sa adikahin ninyo na mapabuti ang ating bayan. Pero dito dapat mag-aral tayo. Unang-una, yung mga teroristang komunista na mga nagwewelga dyan sa kalsada, hindi sila welcome sa atin. Hindi sila welcome sa Madam Inday Sara. Kaya ngayon, hindi nila alam kung paano sila mag-people's power. Hindi natin sila kailangan. Pero, kailangan ba ang people's power? Yun ang malaking katanungan. O, panoorin po natin. O, may people's power sa EDSA, meron naman sumusuporta kay ERAP. Yun ang nangyayari ngayon katulad. Eksaktong-eksakto. Pagandaan ng rally. May mga bayaran, may mga hindi bayaran. O yan o. O, nakikita po ninyo yan. Yan ang tinatawag nilang bato-bato. Ang tamaan ay talagang basag ang ulo. O. O, yan. Kaya nyo yan? Alright. Oh. Riot. Kaya nyo yan, ha? Ha? Kaya nyo? Oh. Ganyan. Pag ready ka ng gumanyan, sige, welcome back. Welcome back, people's power, kung ready na kayong gumanyan. Oh, yan oh. 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 Lahat po ng mga nagtatrabaho, tumigil magtrabaho, lumabas, resign. O yan o. Handa akong tanggapin ang anumang magiging resulta ng impeachment process basta ito'y ay sang-ayon sa ating saligang batas. Pero naunawaan ko rin ang ating bansa ay lubhang nahati sa ngayon sa isyung ito. Para maibalik ang pagpapatuloy ng prosesong naayon sa ating saligang batas, pag-uutos ko sa aking mga abogado o Defense Counsel na sumang-ayon na buksan ang pangalawang sobre. Ito ang tinatawag nating ito ang iniintay ng taong bayan. Pero bakit hindi nangyayari? Sa lantarang pagnanakaw, sa lantarang pandarambong, sa lantarang pang-aabuso, bakit hindi pa rin gumagalaw ang kasundaluan? Anong dahilan? Di ka masisil sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit. 24 years ago po yan. 24 years ago. 2000 yan. Yung araw na nag-people's power sila, kung hindi ako magkakamali, January 19 or January 20. Yun yung araw na unang-una akong sasakay ng eroplano papuntang Estados Unidos. Tumakas po ako dahil may people's power sa Pilipinas. Hindi, totoo po yun. Nakita ko pa si Biason. Si Biason. Marami akong nakitang mga nasa sa EDSA. Kasi di ba yung POEA nandiyan sa EDSA? Kukuha ko ng dyan POEA. Sa oras na yun. Gabi, lilipad ako. Yun. Nakita ko sila. Si Biason, hawak-hawak na ng kamay. Nagwewelga na dyan sa EDSA. People's power na. Doon siya, 2000 yun eh. Hindi ko makalimutan yun. Very memorabilia sa akin yun. Hanapin ang katotohanan. We are withdrawing support from the incumbent president. And we will support the assumption into office of the constitutionally mandated successor, the vice president. Plundering the economy. Ako ay Nakita po ninyo yun? Kapag si Marbil ginawa niya yun, tapos na laban. Pero habang si Marbil sinasabi niya, hindi naman sila mga adik. Nagpapahaba lang sila ng oras. Ganyan bang ginagawa sa Malacanang?
pag nagpapahaba ng oras sa mga party-party, hindi sila mga adik. Ganoon. So, habang si Marbil hindi siya natatauhan o nagsasalita ng ganyan, constitutional mandated, wala. Walang mangyayari. Kung, ano na lang, talagang mangyayari yan. Talagang aalsa na tayo lahat. Buong Luzon, buong Mindanao, buong Visayas. Sabay-sabay nating buhatin ng Malacanang, ilipat natin ang Malacanang. Saan natin ililipat ang Malacanang? Ilipat natin ang Malacanang doon sa Pasig River. Tapon na natin doon. Nakahandang panagutan ng lahat. Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pero upang pangalagaan ng ating demokrasya at hayaan maghari ang kapayapaan sa ating bansa, hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election kasabay ng congressional at local elections na gaganapin sa darating na Mayo. Hindi ako lalahok sa snap election na ito at agad kong ililipat ang kapangyarihan ng tanggapan ng Pangulo sa sino mang mahahalal bilang aking kapalit. Diyan po magsimula ng lumusob. Magsimula na po lumusob dyan yung mga tangke de gera. Hindi, pinoprotektan po nila yung yung Malacanang. Of course, he feels very sad about the tragic turn of events. Ang nangyari po kasi dyan, umatras po ang PNP sa pagsuporta kay ERAP. Diba? Umatras ang kanilang suporta kay ERAP. Tapos yung AFP hindi pa. So poprotektan nila Malacanang. Pero yung pong nagsalitang yun, yung pag-atras niya ng suporta, siya po ba yung naggurgur sa sarili niya sa tapat ng kanyang nanay? Di ba yun? Yun ba yun? O di ba, anong pangalan nun? Nakalimutan ko. But he said that he was going inside the prison. You know, the ball now is in their court. So I suggest most of these questions should be addressed to them. The President has already made a statement, a clear statement on what he intends to do, what he has proposed, this resolution for the calling of a snap election. Now, as to whether or not this will be acceptable and as to what will happen after that, it will now depend on them, on the opposition, for example. No truth to that. He is not. There's no. This talk about any of asylum for the president and the members of his family. They're not true, and no arrangements are being made for any airlifting of the president or any member of his family. That, ladies and gentlemen, thank you very much. Nakita po ninyo yun? Ano nangyari sa ating bayan? Nagkagulo. Niluklok si Gloria Macapagal. Sino ba yung general na yun na naggurgur sa sarili niya? Paki-comment nga po sa comment section. Siya ba yun yung naggurgur sa sarili niya? Dahil meron siyang investigation na graft and corruption ba? Yun. Kasi pag ganun, marami kang binangga, darating ang araw, babalikan ka ng mga yan. Katulad ng Pangulong Duterte ngayon, tsaka ni Sara Duterte, binabalikan sila. Alam mo kung sinong bumalik sa kanila, ipapakita ko sa inyo Ipapakita ko po sa inyo, huwag kayong aalis ito. Ang umalis sa isang bakulaw Ito po, yan Papakita ko sa inyo huwag po kayong magtataka, huwag po kayong magugulat kung sino po kung sino talaga ang ito. Yan nakikita niyo yung mga yan Ang mga yan, sila yung mga nanligaw na nanligaw. Nanligaw na nanligaw kay Madam Inday Sara, binudol ng binudol. Nung naluklok na sila,
nung naluklok na itong isa na to, Presidente, yung isa na yun, siya yung Speaker of the House, itong kanilang niligawan ng mga inayupak, sila isa ngayon ang tinitira ng umaga at tanghali gabi. Ipadala kaya natin ng litratong to sa kanilang dalawa, no? Ginulo nila ang babayitang ito, maya-maya, pagkatapos nilang guluhin ang babayitang ito, at umano siya, nag-agree siya na maging vice presidente. Nung vice presidente na, tinrap siya. Tinrap siya sa halagang 150 million, 125 million ba yan? O tinrap siya dyan. O, ngayon, maraming kaso. Ito naman mga inayupak na mga buhaya dyan sa may, mga, ano ba yan, yung House of the Buhaya, sila yung mga nabusog, o mahirap magsalita pag busog ka, di ba? Ang mahirap pa dyan, busog na sila, o wala pa silang, ano ba yun, awa na dito sa babaeng ito? O, di ba? Pati yung mga trabahante niya dyan sa may OBP, talagang tirada, o. Kung alam lang natin na ganyan ang mangyayari sa dalawang ito, anong ginawa natin? Wala tayong gagawin sa kanila kung alam lang natin ganyan ang gagawin nila. Di ba? Si Martin Romualdez po yung nakapula, yung naka-checker tayo si Bobong Marcos, yung nasa likod ni Bobong Marcos, hindi ko po kilala yan. Di ba? O ngayon, Bobong Marcos, tambaluslos. O, anong ginawa niyo sa babae niya? Napakabait na babae. Sinubukan pa ninyong gurgurin, ganoon. Ayun, pag ginurgur nyo yan, kayong tatlo, si Palaka, si Bangag, tsaka ikaw, tambaluslos, maglalaho din kayo sa balat ng tinalupan. Anyway, mga kareaksyon, nakikita nyo na po yan, mag-komento ko po kayo nung masasabi nyo sa letratong yan. Dadako naman tayo dito. Marami tayong papasyalan ngayon, itong paggurgur sa ating BP Sara. Pakinggan natin, ha? Babasahin ko po yun. Kung hindi nyo nabasa, babasahin natin, What Filipino don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of the security aides assigned by the office of the president. Isa daw sa mga, anong tawag dyan? Isa daw sa mga security aides. Isa pa sa mga security na Madam Inday Sara, gusto siyang gurgurin. Yung kanyang hiwa dito sa liig. Yan Operation Romanov. Maraming hindi nakakaalam kasi na before the birthday of Inday Sara, merong assassination na ginawa sa kanya ng isa sa kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacanang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni BP Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Yung viral video mo, yung sa lieg, bago lang kahapon, na hindi sila nagtagumpay sa paggulgol ng lieg mo daw yung sa sugat. Anong meaning nito, VP? Anong meaning sinabi mo? Hindi sila nagtagumpay sa paggulgol sa lieg mo. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yung very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na subukan nila ako i-urgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Raneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil. Hindi mo mamatay sila. Ako naniniwala ako mga kareaksyon kahit hindi magbibili nitong si Madam Inday Sara Duterte na pagbibili na niya na may gugurgur sa tatlong yun, akala pa ninyo walang mga gagalaw at kikilo sa mga nagmamahal dyan? Madam Inday Sara, hindi mo na kailangan magbilin. Huwag ka nang magbilin. Huwag ka nang magbilin. You know what? You know why? Because feeling ko inactivate na nila yung assassin. Operation Now, Romanov?
Operation Yes, kasi pag inactivate mo na yan, kasi you would like to cut all communications na eh. Activated na eh. So, paano mo papahintuin yung tetegi? Kailangan makausap. Para makausap mo, makakulik ka uli. Correct. Takot na takot sila kasi hindi na nila mabawi yung order doon sa tetegi kay Inday. Correct. Nagigets ninyo? Takot na sila. Kasi kung may mga kay Inday, at kung totoo sila. At kung totoo yung sinasabi ni Inday, matetegi din sila. Lahat sila. At ang nakakapit ng Inday, hindi wag kang tumigil hanggang hindi sila matetegi. Nakita nyo na, it is true. Alam na namin yan noon. Alam na namin yan noon. No? Alam na namin yan noon. Ngayon, ayaw ngang ni Inday kasi nga political instability yun eh. Totoong may attempt sa buhay ni Inday. Totoo. Wow. Di ba? Oo. Ngayon, ano masasabi natin dyan? Yung Operation Romanov ay pumalya! Mga ka-reaksyon, gusto ko kayong may papapyuk-pyuk pa tayo. Mga ka-reaksyon, gusto ko kayong, ano ba tawag dyan? I-inform. O gusto kong ipaalam sa inyo. Ang Operation Romanov ay kaya pala, nababalitaan ninyo, may mga PSG, may mga Presidential Security, Presidential Security Command, PSC, Dalawa na daw yung nagurgur eh. Dalawa na yung nagurgur na PSG. Hindi kaya... Ilan pa kaya ang may kinalaman dyan sa Operation Romanov? Taga-Romania kaya ang mga gagalaw sa Operation Romanov? Alam po ninyo kung sino yung Romanov? Sila po yung mga emperor ng Russia na kung saan ay yun lang ang alam ko. Doon po nanggaling ang salitang Romanov. Pero mga ka-reaction, yun nga, na-activate na. Na-activate na yung assassin para gurgurin si Madam Inday Sara na hindi nagtagumpay. Ngayon hindi nila alam kung paano pahihintuin yung assassin na yun. Isang paraan lang na pahihintuin yung assassin. Patahimikin yung assassin. Paano patatahimikin ng isang assassin? Diba? Pumunta ka sa National Bookstore, diba? Baka naman. At doon, itanong mo kung paano pahintuin ng isang assassin. O ito naman. Mag-react po tayo sa video na itong babaitang ito. Ito. Pasikat din to eh. Other than being President of the Republic of the Philippines. So kindly, would you like to comment on that? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Sorry. Kasi, di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president, to run for president, but she didn't. Other... Magaling din tong babaitang ito, ano? Ayaw nga niyan tumakbo, ha? Ayaw niyan tumakbo, naiintindihan mo. Pero mga ka-reaction, ito po ngayon. Kung totoo po yung tinatawag nilang Operation Romanov, hindi kaya alam yan ng NBI? Bakit ang NBI masyadong hesitant? Masyado silang hesitant na talagang ituloy-tuloy at hanapin at restuin o ano man ang gustong gawin sa Vice Presidente. Ang Vice Presidente pa nagdedemand. Hindi kaya alam ni Marbil ang Operation Romanov? Yan po ay malaking katanungan kung hindi alam ni Marvil. Hindi kaya alam ng Armed Forces of the Philippines ang Operation Romanov? Ang may alam lang ba si Madam Inday Sara sa Operation Romanov? Hindi kaya alam ng CIDG ang Operation Romanov?
Baka hindi. At si Madam Inday Sara lang ang nakakaalam ng Operation Romanov. Hindi kaya alam ng intelligence community ang Operation Romanov? Imposibleng hindi nila alam ang Operation Romanov. Hindi kaya alam ng Malacanang ang Operation Romanov? Hindi kaya alam ni Bangag ang Operation Romanov? Hindi kaya alam ni Butad, ni Tuwad, ang Operation Romanov? Si Sara Duterte lang ang may alam ng Operation Romanov. Hindi kaya alam ng FBI ng United States of America ang Operation of Romanov? Siguro hindi. Pero imposibleng hindi po alam ng mga intelligence community ang mga nangyayari. Kaya nga intelligence community yan, di ba? Ang Operation Romanov na pumalpak upang gurgurin si Madam Inday Sara ngayon, yan ang operation ng Romanov ng nanginginig. Kaya wala silang gustong gawin kundi ang impeach si Madam Inday Sara. Ngunit mahirapan po sila. Kapag in-impeach si Madam Inday Sara, hindi lang People's Power 3 ang mangyayari. Maniwala po kayo.